Bastos ka ng tao. Papa mo, pakisabi sa kanya, love na love ko siya. Yeah. Pati na rin sa mga lolong, hindi ako masyadong like. I still love you po. Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Mga kachika, kahapon lang itinalakay natin yung pambabarag na ginawa ni ex-Senator Juan Ponce Enrile kay Vice Ganda. Pero ngayon mga kachika, tatalakayin naman natin kung paano ba rumesbak ang unkabogable star sa mga banat sa kanya. Pero ito ang nakakatawa mga kachika, kasi hindi lang si Vice ang gumante, pero pati yung mga netizens na sumusuporta sa kanya. Pakinggan natin mga kachika yung tirada ni Vice Ganda kay Mr. Juan Ponce Enrile. At take note, naka-live sila dito sa It's Showtime. Papa mo, pakisabi sa kanya, love na love ko siya. Yeah. Pati na rin sa mga lolong, hindi ako masyadong like. I still love you po. Di ba mga kachika? Swabing-swabe yung banat ni Vice sa ex-senator. Kasi nga naman, hindi naman natin mapigilan si Vice na gawin yan. Kasi kahapon mga kachika, panoorin nyo yung video na ginawa ko kahapon Talaga namang tinapaktapakan siya ni Mr. Juan Ponce Enrile. Kumbaga mga kachika, yung mga salitang ginamit doon, salacious, bastos, walang decency. Mga kachika, yung mga salitang yun, panlalait, pang-aalipusta sa kanya, na hindi ko nga alam kung bakit si Juan Ponce Enrile nakikisaw-saw pa sa isyong to sa edad niyang yan. Diba? Kaya, ayan mga kachika, napakagala nga ng tirada ni Vice kung tutusin. Ano yan? Parang ginawa niyang katatawanan pa yung patutsyada niya. At kagaya nga ng tinalakay natin sa content ko kahapon. Mga kachika, sinabihan kasi ni Mr. Enrile si Vice Ganda na ina-abuse yung kanyang kapangyarihan o impluensya. Ang sabi ko naman doon, kumbaga walang karapatan si Enrile na sabihin yun kay Vice na inaabuso niya yung kanyang impluensya o kapangyarihan dahil kumbaga ma-impluensya si Vice, kilala siyang tao. Walang karapatan si Mr. Enrile na sabihin yun dahil siya mismo mga kachika, recorded yan sa history na gumawa siya ng korupsyon sa Pilipinas. Diyos ko, nagpalakpakan! Yung boses mo parang korupsyon sa Pilipinas. Hindi namin gusto, na sanay na lang kami. Mga kachika, kumbaga, nire-repeat ko lang yung nangyari na. Nire-report ko lang, hindi to gawa-gawa lang. May recorded siya na pangkukurap o scam sa pork barrel. Pinag-usapan yan mga kachika, kasama niya dyan si Jingoy Estrada at si Senator Bong Revilla, kung matatandaan nyo nung nakaraan. Di ba mga kachika? Kumbaga, kung ikaw ba nang abuso rin sa sarili mong kapangyarihan noon, nung ikaw ma-impluensya pa, pwede mo bang sabihin yun sa kapwa mo tao na inaabuso rin yung kanyang kapangyarihan? Kumbaga, wala kang karapatan gawin yan Ginawa mo rin yan Kaya wag mo husgahan yung isang taong gumagawa niyan ngayon dahil ikaw mismo inabuso mo yung kapangyarihan mo noon. At eto mga kachika, para sa akin lang to. At sorry kung meron mang matamaan dyan. Kahit gaano ka kakilala, kahit gaano kataas ang posisyon mo sa gobyerno, kahit gaano ka ka-impluensyang tao, pero kung yung ginagawa mo panglalamang sa kapwa, pagnanakaw, pandurugas, kahit kailan mga kachika, hindi ka makakakuha ng respeto sa mga tao. Ito mga kachika, real talk lang. Minsan akala natin perke nakasuot tayo ng mga magagarang damit, perke nakasakay tayo sa mga mamahaling kotse, o meron tayong mga bahay na napakalalaki, sobrang taas na ng tingin sa atin ng mga tao. Kumbaga, nire-respeto na nila tayo. Siguro pagkaharap ka nila, tuwang-tuwa sila sa'yo, nakangiti sila, pinupuri ka nila, pero mga kachika, behind the scene,
kapag nakatalikod ka na, pinagtatawanan ka niyan. Mga kachika, nilalait ka niyan. O baka nga yung iba sinusumpa ka pa ng mga yan. Lahat nung meron ka galing sa nakaw galing sa panglalamang. 'Di ba? Galing sa pandurugas. Kaya wag mong expect na makakuha ka ng respeto sa mga tao kapag yan yung gawain mo. Tapos mga kachika, punta naman tayo dito sa medyo nakakatawang part Kasi yung mga netizens, particular na yung mga taga-suporta ni Vice Ganda, nagbigay din ng kanilang mga saloobin, kanilang mga reaksyon dun nga sa ginawang pandudurog ni ex-Senator Juan Ponce Enrile kay Vice sa kanilang iniidolo. Ngayon basahin natin mga kachika. Tapos tignan natin, kayo na rin sabi nung mga reaksyon nyo dito sa mga babasahin natin. Ito mga kachika, yung isang netizen, ang sinabi niya, yung hinanaing ng mga ordinaryong mamamayan na bakit may confidential fund ang mga buwaya, hindi nila ma-address at mapag-usapan, ninonormalize na ba ang korupsyon? O yan mga kachika, sabi yan ng isang netizen. Yan yung sinasabi ko kanina, na minsan kasi nagmamalinis tayo Diba? Kumbaga, nanghuhusga tayo na hindi mo na tayo magsalamin kung ano ba yung ginawa natin. Perfecto ba tayo? Diba? Kaya yung sinasabi ko kanina Ito, basa pa tayo ng isang comment. Ito, hoy, si Vice hindi kurakot sa bansa natin at nagbabayad yan ng tamang buwis. May pakinabang sa bansa natin. Ikaw, paepal ka para pag-usapan ka lang, tanda mo na, malisyoso. O yan mga kachika, isa na namang banat yan kay ex-Senator Enrile tungkol nga sa korupsyon na ginawa niya nung matagal na panahon na. Ito pa, Enrile, next time kung pupunain mo ang ibang tao, make sure na di ka kurakot na politiko. Luslus mo. Pati pagka-luslus niya, pinupuna. Ito pa, luslus mong tanda ka. Galit ka? O galit? Gustong manakit, tinamaan ka ba about corruption sa gobyerno ng mga banat ni Vice? Yang sinasabihan mong bastos, ang laking ambag sa BIR, tanda. At bukod pa doon, ang daming natulungang tao. Ikaw, mga kachika, ito may punto tong isang to Kumbaga, si Vice Ganda naman, in some way, hindi naman siya gumawa ng korupsyon. Wala naman siyang financial issues kasi nagbabayad siya ng tamang buwis. Nagko-contribute siya sa fund ng Pilipinas dahil nga yung tax na binabayad niya medyo may kalakihan yan mga kachika dahil kilala naman natin si Vice Ganda na isa yan sa highest paid na comedian sa kasalukuyan, kaya malaki ang ambag niyan, malaki tax niyan. Ito, basa pa tayo ng isa. Kanya-kanyang diskarte para magkapera, mambastos o magnakaw, which is the lesser evil. Mga chika dyan, kayo na humusga. Kung ano ba yung mas malala na kasalanan. Ano yung mas mabigat? Ang mambastos o magnakaw? Alam ko pareho yan Parehong may kasalanan yan. Pero kung kayo ang judge, huhusgahan nyo kung isa lang ang pwedeng makulong isa lang yung pwedeng parusahan, isa lang yung pwedeng bigyan ng hatol na sibir. Ano yung mas mabigat? Ano yung hatol na mas mabigat na ibibigay nyo dito sa nambabastos o nagnanakaw? Diba mga kachika, napakaganda ng ng comment na to ng netizens natin At yun nga mga kachika, ang mga comment ng ating mga netizens. Ako wala akong any grudges kay Mr. Enrile at wala rin akong any grudges kay Vice Ganda. Nasa gitna lang tayo. I'm just stating the facts kung ano nga ba yung kinahinatnan nung pangyayaring yan. Kumbaga nagsimula yan sa icing, tapos binanatan, umabot na kay Mr. Enrile na tipong siya na yung nandurog kay Vice Ganda. At kahapon nga si Vice Ganda rumesback na kumbaga hindi naman mga kabastusang salita yung sinabi ni Vice, pero may laman. Tinawag niya nga lolo si Enrile. Diba? Nakakatawa Ayun mga kachika. Kaya in some way kayo mapapaisip din sa tinalakay natin ngayon. Magbigay din kayo ng reaction nyo. Ano ba sa tingin nyo yung mas tama? Diba, tingnan nyo rin yung side ni Vice
na nambastos nga, tsaka yung side nung nagsabi sa kanya na bastos siya, na si Mr. Enrile. Kung siya ba may karapatan bang sabihin at husgahan si Vice? O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana wag niyong kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net. Mag-subscribe sa ating channel at magbigay ng inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.